Magandang araw po sa inyong lahat. Ito ay isa pang report na aking ibibigay tungkol sa mga investigasyon at kaso sa mga questionable flood control project na ating nakita. So mga kaibigan, may panibagong ulat po ang ating presidente tungkol dito sa mga anomalya sa flood control project. Pakinggan natin itong mga anunsyo na kasi sasagutin natin mamaya pagkatapos ng video ito. Tingnan muna natin. May babalita ko po sa inyo na ang passport po ni Saldico ay kanselado na. Kaya in-instructionan ko na ang Department of Foreign Affairs, pati ang PNP, na makipag-ugnayan sa ating mga embassy sa iba't ibang bansa para tiyakin na hindi maaring magtago itong ating hinahabol na magtago doon sa kanilang bansa. At kung sakali ay siya'y pupunta ron, ay i-report sa atin para naman ay maibalik natin siya dito sa Pilipinas. Kaugnay naman kay Sara Diskaya, sumuko naman siya kahapon sa NBI at nasa kustodya na siya ng NBI. Inaantay ang formal ng paglabas ng kanyang warrant of arrest. Kaya't nakikita po natin, maganda naman ng takbo ng proseso at yung ating mga hinihilaang na kasama dito sa ganitong klaseng sindikato ay haharap sa hustisya. Asahan po ninyo na patuloy pa rin ang ating investigasyon, patuloy pa rin ang ating pagpila ng mga kaso upang tiyakin na ang mga guilty dito sa ganitong klaseng iskandalo ay haharap sa batas at bukod dyan ay maibalik ang ninakaw na pera sa taong bayan. Maraming salamat po. Magandang araw po. Ayun, kansilado agad ang passport ni Saldico kasi nga nagsalita laban sa kanya, laban kay Martin Romualdez at laban sa anak niya. Subalit nung hindi pa kumakanta si Saldico, ang pronouncement ng lahat, kahit yung si Cookie, yung si Teriridon, ang pronouncement nilang lahat, hindi daw basta-basta makakansila ang passport ni Saldico. Pero nung nagsalita si Saldico laban sa kanila, bigla-bigla may kaso agad, Tapos naalala ko na naman, Kasi nga hanggang ngayon wala pa rin kaso si Martin Romualdez. Hindi pa rin siya kinakasuhan. 'Di ba sabi ni Toby Tiangco, wala namang alam ang pangulo diyan pinagalitan pa nga niya si Romualdez. Ito daw yung sinabi ni Marcos kay Romualdez. Gaano pa ba karaming bahay sa Forbes ang gusto nyong bilhin? Gaano pa ba karaming private jets ang gusto nyong bilhin? Nakaw kayo ng pera sa bayan. Wala akong alam dyan, wala akong nakukuha dyan. Kung totoo yun, may ebidensya yung presidente para kasuhan si Romualdez. Pero hindi niya kinakasuhan. Yun yung questionable. Kung totoo man na yung sinabi ni Toby Tiangco na pinagalitan ni President Marcos itong si Romualdez sa pagnanakaw at pagkukupit, pag-i-insertion sa budget ng Pilipinas, dapat kasuhan na niya ito. Kung totoo yun. Pero hanggang ngayon wala pa rin kinakasuhan. Dalawa lang yan. Kasi kapag kinasuhan niya si Romualdez, una, wala talaga siyang alam. Mahina talaga siya. Kaya napabayaan niya ang pinsan niyang si Romualdez. Incompetent siya bilang isang presidente. Impeachable yun. Wala kang silbing presidente. That is a culpable violation of our constitution. Ngayon, yung pangalawa, kasabwat siya ni Romualdez sa pagnanakaw ng pera. Base na rin sa sinabi ni Saldico. Kaya hindi niya makasukasuhan si Romualdez kasi si Romualdez, he needs to survive. Baka tuluyan na niyang idawit din itong si Marcos. Kaya nakakatawa itong mga pronouncement na ito, Yung ebidensya, ang tinuturo sila Pero nililiko nila. Grabe.